Another video, another existing loan app or bagong loan app na naman siya, which is itong si Kashay Plus. From the moment that I'm trying this loan app, wala siyang ka-review dito, pero ang dami niya ng downloads, diba? Ibig sabihin guys, existing na po ito kasi ito po yung dating Kashaya loan app or yung Kashay loan app. So ngayon, si Kashay Plus siya na under kay GA or Rovia Lending Corporation, na binisita ko siya sa SEC website under sa list of recorded online lending platform, pero hindi ko po siya makita doon. Pero guys, still, nag-o-offer po siya ng instant loan offer po sa atin, which is everybody can apply po dito. Pero what to expect in this bagong Kashay Plus loan app na naman po ngayon? Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po no, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored and this is just based on my personal experience lang po para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kung gusto mo itong mga videos, consider subscribing at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Kaya hindi ka na papatagalin, no? Back to this Kashaya Plus loan app na, again, napakadami niya ng downloads sa 10,000 plus na pero wala tayong makita ang reviews. So siguro parang nagbalik lang tong loan app na ito. Nagbago siya ng logo and then nagkaroon na siya ng plus, no? Kasi Kashay lang siya noon. Well, FYI po, natry ko na po si Kashaya before na siya din lang naman siguro ito or kapatid niya na naman or bago na naman siyang update. At natry ko rin po si Kashay, which is siya din lang naman yun. And then this time na naman po na nagmumukha na naman siyang bago, so susubukan natin siya ulit. In-install ko po ulit yung app kasi dinilit ko na kasi yung account ko po dito. And then nabubungad po sa atin dito is the privacy policy na I need to accept. Kasi kapag dinecline ko, hindi ako makakapag-proceed sa application. So after po nito, I need to input my mobile phone number and then click natin tong get OTP para masendan po tayo ng OTP. At ang nagpadala nga sa akin, di ba, si Kashaya. O di ba, sabi ko sa inyo, isa lang sila eh. So anyways, after po nito is enter lang natin yung ating verification code and then move on tayo sa next step, which is nandito na tayo sa pinaka-dashboard niya na nagpapautang daw po siya from 2,000 up to 30,000 pesos. Click lang natin yung apply now. Dito guys, we need to fill up the personal information that they need, including the marital status, educational level, industry type, years of employment, monthly income, email. And dito sa baba, no need to fill up naman yung message Viber kasi optional lang siya. Well, under po pala ng industry type po, ito po yung mga pagpipilian natin. Well, after po natin ma-fill upan po yung ating basic information dito, move on tayo sa next step, which is the emergency contacts na po. Dito po magpo-provide tayo ng 3 emergency contacts and then we can add more if we want. Pero sino ba naman yung gusto mag-add pa nito, diba? Well, kapag nag-provide po pala tayo dito ng contact information or emergency contact, magdadirect siya sa ating phone book list. After po dito is the ID information na po. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. So, pipili lang po tayo ng isa po dyan. And then, pipicturan po natin yan. After po natin mapicturan, that is followed by the facial verification. So, magsa-selfie lang po tayo dyan. And then, dito sa baba guys, we need to input our full name, our gender, our birthday, and our ID number. And then, after po nito is the disbursement account na po ito. And either e-wallet or bank card daw po yung choices. And ako po, ang pinili ko lang po is si e-wallet. And ito po yung choices. And ang pinili ko po dito is si GCash. And then after po nito, I can claim my cash now agad-agad daw po. Well, let me explain dito sa kanilang loan details na nakalagay po dito, may loan amount daw po siyang ino-offer from 2,000 up to 30,000 pesos. At yung long term ko daw is 150 days. May interest rate daw ako of 0.5%. Siguro daily po ito. And then, yung repayment amount ko daw, if ever na-approve ako sa 2,000, 2,010 daw yung ibabalik ko. And if ever approve ako ng 30,000 pesos, 30,150 daw yung ibabalik ko. So, do you believe naman na ganun siya kababa, day? Kasi fishy na naman siya. Kasi ito lang talaga yung details na kaya niyang i-provide. Wala nang iba. So, hindi natin alam kung buo siyang matatanggap. So, syempre, sinilip ko sa loan agreement. Pero guys, nung binuksan ko siya, anong gagawin natin dito? Blanco siya. Lahat, blanco. Na parang formality lang tong loan agreement nila, pero wala siyang laman. So, lalong nagiging fishy siya, diba? Kasi ganito ba naman, blanco yung loan agreement. Ano yung magiging basis natin dito, diba? Ano yung aagrihan natin dito? Wala nga laman. So, paano to? Grabe, kahit sobrang fishy niya, sinubukan ko pa din para sa inyo. I'll take the risk. So, kinlik ko tong submit dito sa baba. And then, nagkaroon siya dito ng ruleta. So, nagka-countdown siya kung magkano siguro yung kanyang i-offer sa akin. And after
po niyan is naka-under review na po agad-agad siya. So, mag-update na lang daw sila sa akin once na approve ako. Pero guys, don't worry. Ito na yung kailangan nating malaman dito. Kasi dito sa historical orders po no, nakita ko na nandito po yung aking pending application which is, ito yung amount na na-approve po talaga sa akin. 1,000 pesos lang pala, day. Akala ko ba from 2,000 up to 30,000 pesos yung kanyang loan offer. Pero bakit 1,000 yung offer niya sa akin? Well, nakilig ko siya guys. Nakalagay nga po dito no. Nakalagay dito po na yung loan amount ko nga po is 1,000. So, aking loan payable daw is 1,000 pesos din ibabalik. Pero ang tanong dito, buo kaya natin siyang matatanggap? Don't worry, may sagot na po tayo dyan. Kasi balik tayo dito no sa historical orders na naka-pending nga po at naka-under review yung aking loan amount na 1,000 pesos. Dito sa upper right side, may nakalagay siya na detail. Yan po yung kinlik ko. So, eto na nga. Eto na talaga siya, day. So, lahat ng kailangan nating malaman, kompleto na. So, may loan amount ako ng 1,000, loan term na 7 days to pay, and then yung receive amount ko daw is 600 pesos na lang. That is because of the interest rate daw po of 400 pesos. At ang babayaran ko pa rin 1,000 pesos. Kasi nga po, hindi ko siya buong matatanggap. 600 lang po yung matatanggap ko sa 1,000 na loan offer nila sa akin. Lumalabas po na meron tayong 40% of our loan amount is yun yung interest rate nila sa atin. And 7 days to pay lang siya. And for me, ang atake niya talaga auto-disbursement siya. Kasi hindi naman siya transparent kung magkano talaga yung approved loan amount ko, di ba? Kung hindi ko pa sinubmit. At nagulat na lang ako, aantayin ko na lang daw siya sa aking disbursement account kung ma-receive ko siya or not. Napaka-deceiving no, napaka-untransparent at yun, wala tayong magagawa. Ang laki din ha, 400 pesos, yung ibabawas niya sa 1,000. 600 lang ma-receive natin, then 7 days to pay. Medyo unfair talaga. Unfair yung mga ganitong loan up, no? Na, grabe naman. Well, wait natin kung papasok talaga siya sa aking GCash account. Well, balalikan ko siya na actually guys, almost 1 hour po. Pero hindi pa rin siya nag-respond. Naka-under review pa rin po siya dito. Hindi ko alam kung mamaya niya i-disburse or na-reject ba ako dito. Malalaman ko naman yan. Well, ganito na lang. I-update ko na lang kayo dyan sa comment section kung ako ay na-approve. Yes, stay tuned. Para kahit paano guys, madugtungan pa rin natin tong video na ito. Kung ako po ba ay approve or not or kung na-receive ko ba siya sa aking GCash account. Tabayanan nyo yan. Wala kakaloka no. Kung ako yung tatanungin nyo, hindi ko siya marirecommend kasi yun nga, fishy siya and hindi talaga siya transparent. Napaka-deceiving niya. And then, kung ako din tatanungin nyo, knowing na nakita ko na po yung amount na ma-receive ko lang, yung interest rate nila, yung repayment term nila, 7 days, hindi mong matatanggap, napakataas ng interest rate, deceiving. So, of course, hindi ko siya marirecommend sa inyo. Pero wala akong magagawa. Gusto nyo siyang itry, no? At least, na-share ko sa inyo yung dapat nyong malaman dito. Nabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan up. So, yun lamang po. Ay po may natutunan kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos kayo updated na notified po kayo. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye!